hugasan ko naman. Gamay na lang man ang hugasan niya. Hello. What? Paano ma? Para na may pasyon na. Good evening. Ngayon po ay May 16, 2024, 6:15 PM. Kuya ko po. Titikman po natin yung paksiw with a twist po. Nakalimutan ko po siyang lagyan ng bawang. Ay nilagyan ko po ng bawang doon. So, without salt po kasi walang asin po dito. Yun po. Magic sarap lang po. Asin. The taste is bad. Masarap naman siya kaso walang asin. Nakalimutan bumili ng asin. So, kaya pala nagtuyo yung kuya ko kasi walang lasa talaga. Pero masarap naman yung ano niya, sabaw. Masarap siya, nalalasahan mo yung ano ba? Paano ba sabihin? Nalalasahan mo yung linamnam. Hindi po siya tawag yun yung mabaho. Totally clean po siya. Maramdaman nyo sa loob na hindi siya malangsa. Wala lang po siyang asin, pero bagay po to sa mga umiiwas ng asin. Takot sa asin. Masarap po. Ano na? Without salt, but still the taste masarap. Kalimutan mo rin pala na walang asin kaya ang sarap. Alam niyo po, masarap kasi hindi ka nakadepensa, walang-wala na talaga eh. Kaya masarap po siya. Ganun po eh. Dali ka ma. Dali lang. Ma, ito pa oh. Itong mga tasa dito oh. Pugasan. Dito po tayo. Diba? Ako po yung talagang kung wala pa ako, walang ilaw talaga. Diba? Ganun po. Masarap, malinamnam. Nakakalimutan mo na may asin sa tindahan.
Kaya, the taste are really good. What do you call this? You feel inside it's juicy. It's because may sabaw. Hindi ko alam. Alam niyo po, ang aso namin dito, malalaman mong gutom. Tignan mo, nakaupo na sa harapan ko. Kakausapin na, doon ka pumunta kay ate mo. Yan si mama. Doon ka pumunta kay ate mo, mingi ka doon ng pagkain. Bababa din yan. Bababa siya. Tapos, syempre, kausapin mo. Kaya yan, humihingi agad. Bayan na si kuya ma. Kung ano nang hugasan niya doon, ano na lang. Naghugas kasi ako, ayoko yung siyempre kailangan mong pagadawin siya. Kaso gumagalaw naman siya pero wala talaga. Iba siya, iba ako. Hindi ko lang alam. Kasi mental siya, ako psychology. Psychosocial. So kakaiba. Mineral ito mo. Oh, mineral mo, paano ka nagka-mineral dari mamang? Yung bako. Anong dako? Ato! Paano ka nagka-mineral dari? Akala mo, ang social namin mineral, bottle lang pa yun. Pala yun. Lalagyan lang ng tubig galing sa magic pump. Bumba po yun. Dito ka kay mama. Sabi ni mama, kausapin ko daw ng Tagalog. Hindi daw nakaintindi ng Ilonggo. Pumunta ka doon. Three days na siya hindi nakaligo. Ano ba talaga ang totoo? Takot ba siya sa tubig? Bumili ng gamot yung mama ko. Kasi 2 days morning na hindi po siya nakainom ng gamot. Kaya biglang ganun. Kailangan talaga maintenance yung gamot. Kasi yung binigay sa akin na galing sa DSWD, only ilang days lang yun. Ayan. Pang umaga, hindi siya nakainom 2 days. Sinisisi ko po sila. Kasi, diba, sabi ko sa inyo, napaka-crucial po yung may sakit na ganon. Kasi pag wala yung gamot, wala din po. Kayo mismo ang dahilan kung bakit bumabalik sa di maganda ang sitwasyon ng aking kuya. Gumagawa kami ng paraan. Pero, ayun nga. Sabi nga, wag kayong dumepende. Ay! Shh! Marius! Kuya, oh! Kuya, oh! Kuya, oh! Joke lang yan. Kaya nga sabi nila, huwag kayong dumepende lagi sa gobyerno. Kung ganun din lang naman, bakit kayo nandyan? Ano ang tinatawag na public servant? Sa mga tulad namin na included po sa program ng DSWD, Department of Health, PhilHealth, or kung SSS Pag-ibig na meron dyan na
included po sa PWD. Na every month sana meron kaming tinatanggap na 2,000 to make us para malesen yung bigat every month po sa amin. Saan po? Pero ang tanong ko po sa inyo, yung 2,000 ba? Yung 2,000 ba na talagang pinag-aralan sa Senate sa Manila? Kami po ba'y hindi included dito? Manila lang po ba? Or tawag niya naka-limited lang po ba talaga ang pwedeng makakuha ng ganun? Hindi nyo kasi nararanasan ang hirap ng sitwasyon na ganun. Kaya hindi nyo naiintindihan kung ano ang sitwasyon na meron kami. Ang hirap po. Hindi ho ako maarte sa pagkain, pero yung kuya ko talagang kakaiba talaga siya. Ako pwede akong kumain kanin lang. Kaya nga, wag niyo sabihin nakadepende lang kami sa gobyerno. Remember po, hindi po ba kami naka-included sa program ng DSWD, under DSWD agency? Government yan eh. 2 days hindi nakainom yung kuya ko. So ngayon, umiiba yung ano niya. 3 days na siyang hindi naliligo. Hindi nyo kasi ginaganon yung isip nyo. Kasi hindi nyo nararamdaman at hindi nyo, tawag nyo, hindi nyo naranasan kung anong sitwasyon na meron kami. Paano yan? Manila lang po ba ang dapat at selected lang po ba ang meron sa PWD na nagkakaroon ng 2,000 monthly? Hindi po ba kami naka-included sa program ng DSWD at Department of Health? Loko kayo. Be thankful po. Kasi ang responsibilidad ko na bilang bunsong kapatid, bilang isang midwife, nandito po. But, not 100% naman po. Sa kondisyon na ganito na may sakit din po ako ng antisocial, sa akin lahat-lahat, sa amin lahat-lahat. Ngayon po, sasabihin nyo, hindi nakadepend, hindi pwedeng i-depend lahat-lahat. Mali ho, gani ko ma. Ngayon, sasabihin nyo, hindi pwedeng i-depend lahat-lahat ng pangangailangan ng medical namin sa gobyerno? Anong gobyerno? Anong klaseng gobyerno na meron tayo dito? Silang may kalaran. Hindi yung trabaho ang nagsalita ng ganyan lang. Ayaw niyong ibigay yung dapat para sa amin. Pinakatid doon sa Manila. Bakit? Magpasalamat kayo. Be thankful. It's because hindi kayo nakakaranas ng ganito. Normal po ang pag-iisip ninyo. Ngunit subalit po yung pinapatunayan nyo, hindi normal ang pag-iisip ninyo. Kayo pang gumagawa niyaan. Nakita ko yung kuya ko na kakakain lang dito, parang bata talaga na halos, buti pa yung kinder, daycare, nakakausap mo ng maayos. Ngayon, pag hindi na naman yan,
Magpapa-inject. Ano na naman ang gagawin ko? Gusto nyo ata kaming patayin na ayaw niyang ibigay yung tulong na galing sa gobyerno sa amin. Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang ganitong sitwasyon na meron kami. Walang tulong. Tingnan nyo kung anong pinagkakaiba namin ng kuya ko sa akin. Ganun na lang ho talaga. Ako ay tinutulungan ko yung sarili ko. Tinutulungan ko pa siya. Tinutulungan ko pa si mama na tumutulong din. Paano na lang? Lumalaban kami sa araw-araw. Mas lalo na't pangangailangan namin. Karon naman ako naman. Sabihin mo, huwag kayong dumepende. Oh, huwag kaming dumepende. Ngayon, saan ang budget para sa amin? Saan napunta? May budget yan. Huwag kayong dumepende. Tapos kayo ang dumedepende sa budget na dapat ay para sa amin, napupunta sa inyo. Parang bata siya eh. Parang, alam niyo po, yung parang, tawag niya ng ako na gano'n, na something na gano'n. Eh, well, as responsibilidad, sabi nga ng ate ko, hindi niya responsibilidad kung anong meron dito. Hindi ko yung responsibilidad. Ngayon, sa akin lahat, kay mama lahat. Hindi porket single po ako, sa akin lahat. Alam niyo ang ginawa niyo sa akin, andito lahat. Ngayon, yung nangyari sa akin, buti hindi ako nagpakamatay. Tapos sasabihin niyo, walang action, wala akong nakikitang action. Wala akong naririnig. Walang pumupunta dito na gobyerno. Mayor, wala. Vice Mayor, wala. Congressman, wala. It's because I am nothing. Wala akong kapera-pera at hindi ako karespeto-respeto bilang isang midwife. Walang tulong. Ginaganon nyo. Natutuwa kayo. Ganon na lang yung sa akin. Ganon na lang. Kahit hindi, ganon na lang talaga ang mangyayari sa akin. Ngayon, anong pinagkaiba ko? Baliw ako? Ako ang lumalaban sa rights na meron kami? Ngayon yung ngipin ko, hindi pa napaka-cleaning. Ako mismo ang kumuha ng brace. Bakit po? Kasalanan po ng agency at si Miss Jobel? Tarantadang yan? Last sahod ko, hindi ko pa na-receive. Tapos bakit Dolly ang hahawak ng kaso ko? Para makuha. Konti lang yung ibibigay sa amin.
Bakit, Dole? Anong responsibilidad ng Dole? Bakit? Dito lang po ba sa Pilipinas? Ang laki po dapat ng ikaso ko. Gusto ko mawalan ng lisensya ang agency na yan. Gusto ko makulong yan si Miss Jubel na yan. Dahil sa kagagawan na yan. Ang lahat ng under na may kaso na included sa akin, mawalan ng lisensya. Di nyo alam kung gaano kahirap eh. Ayan, nakikipag-communicate ba yan? Ganun lang yan. Ayan, wala. 3 days. Continuous. Ganon. Hindi ko sinisisi. Ngunit ganon din ang punta. Dahil hindi nyo binibigay yung hinihingi naming tamang budget para sa mga may ganun na sakit. Kala nyo, pagkakita nyo, ganun lang, ganun agad eh. Okay na siya, ganun, ganun. Okay. But here, not okay. We are the same. We are not the same. Ngayon, sino po ang hindi okay sa atin lahat? Patunayan nyo kung okay kayo. Ang gusto ko sanang mangyari, nasa establishmento talaga in privacy, private po. At least ma-monitor po at yung bawal po hindi po maibigay, hindi niya magawa. Ngunit, ang pagkakataon na dapat andun na, nirefuse nyo kami, nirefuse nyo ako. Dinala ko na yan sa SPMC Mental Hospital. Ngayon, Dr. Sulaiman Al-Habib Oleya, may baliw po bang yang kuya ko, dinala ko mismo sa Davao City? Na-communicate ko ba sila ng hindi maayos? Ganun lang siya. Iba pa yung ano niya. Smell niya. Babastos niyo. Halos yung budget hindi niyo ibigay sa tamang nangangailangan. Tinitipid nyo. Limitado. Saan yung 2,000 monthly para sa PWD? Yung dyan po, sa kabila po. Abay, PWD na yan. Ako'y nagugulat kung paano siya mag-urinate. Iba yung gamit. Na dapat monthly meron din yan. Hindi nyo nararanasan kung gaano kahirap ang pangangailangan ng isang tao. Babalik din kayo. For sure. Ngayon, okay kayo. Pero pagdating ng panahon, babalik at babalik kayo. At
dyan din. Hindi rin yan ibibigay sa inyo. Mararanasan nyo rin ang nararanasan ng ibang tao na halos pinagdadamot ang PWD na 2,000 every month. Nasamantalang niyang kakaunting 2,000 every month ay malaking bagay na yan sa mga nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno. Ganun lang, wala na. Gusto ko rin sanang kasuhan yung kabit. Sana ipabilanggo yan. Para maranasan niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kuya kong yan. Kung hindi yan tuturuan, talagang matatapang ang iba. Gusto kong sampulan yan. Please lang. Kung marunong kayong rumespeto sa kagustuhan ko, well, follow what I said. Very long time. He's suffering like that. More than 90 years. Okay lang ngayon kasi dyan lang. But before, na-experience nyo ba na tinatapunan or kung anong mayroon? Hindi nyo ba? Hindi ba kayo nagtatanong-tanong dyan? Kung ano ang buhay niyan kag ni mama? At ano ang buhay ng kabit na yan at ang pamilya niyang kabit? Bakit binigyan nyo ng pagkakataon yan? Anong future namin sa future nila na binigay ng pesting amang yan? Bastos yan. Bumabalik talaga pang ano. Enjoy but pay later. Soon. Kung hindi nyo po sasampulan yan, matatapang po talaga sila. Sino ang mas importante? Kami o sila? Sino ang mas right? Kami o sila? Kabit na siguro ni JNT nakita, nalukmog na anak na. Kabit ng may kadwa. Sino yan? Kayo mga AFP, PNP, bakit po dumadagdag kayo? Alam niyo po, kung ako lang, ipadikit po dito, oh. Please lang po. Kailangan nating sampulan yan. Para rumespeto po sila kung ano ang batas ng Pilipinas. Kasi kung hindi po natin sasampulan yan, yung mga kabit na yan dyan, talagang matatapang na yan. Dahil pinapakita nyong may rights talaga sila kaysa sa legal families.
ganun lang kuya ko eh. More than 19 years, he's suffering like that. But sila, makabakasyon doon, beach doon, labas ng country, hindi ko alam. Talagang kakaiba kayo. Diba sabi ko yung jeep, kumakabit lang para papunta sa dulo ay free lahat. Para mapuntahan ang dulo. Hindi nyo ba naranasan kumabit sa jeep? Especially yung walang pera-pera? Nagbuya TV, ma'am. Ma'am. Pagilis na ko bayo mo kay bawa sa imo. Please lang. Bakit nyo binigyan din ng pagkakataon na mag-loan yan? Without informing the legal family here. Salamat po sa lahat-lahat. Kung ganun po kayo, alam niyo po. Kasi hindi pwedeng kabaro-kabaro. Be responsible po na tinatawag. Salamat po sa lahat-lahat.